I'm sure po lahat tayo nakakaranas ng problema, mga pagsubok sa buhay, at minsan krisis pa nga eh. I'm sure of that. At kung sakaling wala ka pang nararanasan mabibigat na problema ngayon, darating yan. For sure. Kaya dapat paghandaan po natin. So, ang tanong ay ito, kanino o saan ka kumukuha ng lakas kapag nakakaranas ka ng mabigat na problema, ng mga hamon sa buhay o ng krisis sa buhay? So ang pamagat po ng pag-uusapan natin ngayon ay lakas sa panahon ng pagsubok. Kailangan natin yan eh, di ba? Yung lakas ng loob para na sa ganun ay hindi tayo maitumba ng mga pagsubok. Doon po sa Aklat ng Awit, Kabanatang 22, mga talatang 1 hanggang 2, ganito po ang nakasulat. Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Bakit kay layo niyo sa akin? Dumadaing ako sa hirap, ngunit hindi niyo pa rin ako tinutulungan. Diyos ko, araw-gabi tumatawag ako sa inyo, ngunit hindi niyo ako sinasagot, kaya wala akong kapahingahan. Nang isinulat po ito ni Haring David, siya'y nakakaranas actually ng matinding krisis. Araw at gabi, tumatawag siya sa Diyos, ngunit hindi siya sinasagot. Walang tulong na dumarating, kaya't wala siyang kapahingahan. Pakiramdam niya'y kailayo ng Diyos, iniwan at pinabayaan na siya. Ngayon ang tanong, naranasan mo na ba yung naging pakiramdam ni David? Dumaan ka na ba sa matinding pagsubok? Tumawag ka sa Diyos, pero pakiramdam mo'y di ka niya sinasagot, na iniwan ka na niya? Upang mapaglabanan po natin ang kalungkutang ito at pagdududa, tularan po natin si David. Alam niyo kung anong ginawa niya? Binalikan niya ang mga pagpapala, yung mga pagtulong at pagliligtas ng Diyos sa kanyang mga ninuno. So binalikan niya po yung nakaraan, yung tagumpay na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Doon po sa awit, yung karugtong po ng ating verses 1 and 2, 3 to 5 naman nakasulat po, ngunit banal ka at nakaluklok ka sa iyong trono at pinupuri ng mga Israelita. Ang aming mga ninuno ay sa inyo nagtiwala at sila'y inyong iniligtas. Tinulungan niyo sila nang sila ay tumawag sa inyo, sila ay nagtiwala at hindi nabigo. Hindi mo pa ito naranasan sa iyong buhay? Na kapatid kaibigan, pag tumawag ka na nagtitiwala sa Diyos, ang tiyak, hindi ka mabibigo. Sa panahon ng mga krisis at hamon sa buhay, lumapit po tayo sa Panginoon. Habang nakakulong po si Apostol Pablo, sinulatan niya mga Kristiyano sa Philippi at kapansin-pansin na hindi niya binigyan ng pansin ang mga rehas na bakal o yung dilim o yung dumi o karumihan at baho ng kulungan. Ang sabi po niya doon sa aklat ng Filipos chapter 4 verses 6 to 7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso nyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo. At ang kapayapaang ito'y hindi kayang unawain ng tao. Sa gabi pong ito, pag-aaralan natin ang ilang mga bagay na dapat gawin upang mapagtagumpayan ang mga hamon sa buhay. Ang una po, asahan ang mga hamon sa buhay dahil tsak po yan na darating. Ayaw man natin o gusto. Now, hinikayat po ni Apostol Pedro ang mga Kristiyano na asahan ang panahon ng mabibigat na pagsubok o mga krisis. Doon po sa unang Pedro, chapter 4, verse 12, nakasulat po, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na nararanasan nyo. Kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag nyong isipin kung ano na ang mangyayari sa inyo. So dito, tinityak talaga ni Pedro na yung mga mabibigat na pagsubok ay natural lang yan sa tao. Habang tayo'y nabubuhay, talagang daraan tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok. At natural lang po yon. Ano po, kasi tayo talaga ay dumaraan sa proseso eh. At sinusukat ng Diyos o tinetest ng Diyos yung ating pananampalataya. Tatandaan po natin yon. Pag dumating yung pagsubok sa atin, yung mga mabibigat na problema, sabihin na natin na kahit na krisis, ano po, hindi naman talaga nilalayo ng Diyos na pahirapan tayo ng mga ito eh. Ang gusto lang talaga ng Diyos ay patuloy tayong lumapit sa Kanya, dumulog sa Kanya, at kumapit tayo sa Kanyang salita at sa Kanyang mga pangako.
So sa panahon po ng mga krisis o matitinding pagsubok, may isa sa dalawa kang pagpipilian. Okay, pwede kang mabalisa o mag-alala dahil sa nangyari. Yun ang una. Ikalawa, pwede kang maging proactive. Because you see, worrying changes nothing. Ano ba na idudulot ng pag-worry natin? Sa totoo lamang, na lulutas ba yung mga problema natin kapag tayo nag-worry? Kasi sa totoo rin lang, kung nalulutas naman ng mga pag-worry natin, pag-aalala natin, yung mga pangamba natin, yung ating kumbaga pinagdaraanan, edi mas mabuti pa mag-worry na lang tayong lahat. Tama? Pero alam naman natin hindi po malulutas ng pag-worry o pag-aalala yung mga problema natin na kinakaharap. Ang sabi nga po ni Jesus doon po sa aklat ng Mateo, chapter 6 verse 27, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? So si Jesus na po nagtatanong yan. At ang sagot diyan, syempre, wala. At sa totoo lang, kailan yung huling sandali na na-solve ang problem mo dahil sa iyong pag-aalala? Di ba? Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi mangyayari yon. Lalo pang ang lalala, problema mo eh. Kasi nga, parang ikaw ay napaparalyze din ng pag-worry mo. Wala ka sa hustong katinuan. Hindi ka nakakapag-decide ng ayos kapag ka nag-worry ka. So malamang sa malamang, lalo kang magkakamali. Kapag dumaraan ka sa matitinding hamon at pagsubok, buong puso kang magtiwala sa salita ng Diyos. Nakasulat po sa aklat ng Isaiah 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Praise God. So pag tayo po'y nagtitiwala sa ating Panginoon, ano po ang ating makukuha? Makakamit lubos na kapayapaan. Hindi lang basta kapayapaan, kundi lubos na kapayapaan. So kapatid kaibigan, we might as well talaga magtiwala sa ating Panginoon anuman o gaano man kalaki yung mga pagsubok na pinagdaraanan natin. Tandaan mo ang pangako ng Diyos sa iyo. Pag-iibayuhin niya ang lakas mo. Lilipad ka ng tulad ng isang agila. Tanging sa Panginoong Diyos mo lamang makakamtan ang lakas na kakailanganin mo. Hindi sa iyong kapwa, hindi sa iyong sarili, sa Panginoon lang. Kaya kung babasahin po natin ang aklat po ng Isaiah chapter 40 verses 29 to 31, napakaliwanag po ng mensahe ng Panginoon dito. Ang sabi niya, pinalalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. Kaya kung napapagod ka na at nanghihina ka, praise God, di ba? Kandidato ka talaga sa palalakasin ng Panginoon. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. So narito po yung katiyakan kapatid na tayo palalakasin ng ating Panginoon sa mga sandaling tayo po ay nanghihina o napapagod. Alam nyo, alam po ng agila yung pagdating ng bagyo, bago pa man po ito mabuo. Alam nyo ginagawa niya? Lumilipad siya ng mataas at hihintay nito yung pagdating ng malakas na hangin na bumubuo ng bagyo ha. Pagtama ng bagyo, ipinoposisyon ng agila ang kanyang mga pakpak para maiangat siya ng hangin sa itaas ng bagyo, ng kaulapan. At habang bumabagyo sa ibaba, pumapailang lang ang agila sa itaas. Safe and sound. Hindi po tinatakasan ng agila ang bagyo. Alam niyo ginagawa niya? Ginagamit lang niya ang hangin na may dalang bagyo para mas tumaas pa ang kanyang lipad. So kapatid kaibigan, kapag dumating ang mga bagyo ng buhay, you can rise above the storm by focusing on the Lord your God. Gamitin mo ang kanyang salita na magdadala sa iyo sa itaas ng mga bagyo ng buhay. Hayaan mong iangat ka ng makapangyarihang salita ng Diyos sa ibabaw ng mga bagyo at hamon sa buhay. Kaya maaari po nating awitin yung inawit po ni David sa aklat po ng awit chapter 46 verses 1 to 3. Pakinggan niyo pong mabuti. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Praise God. Siya ay laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Tandaan niyo na, siya ay laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. So lagi siyang nandiyan para tayo sagipin, para tayo iligtas. Kaya huwag tayong matatakot kahit lumindol man at gumuho ang mga bundok at bumagsak sa karagatan. Humampas man at umugong ang mga alon na naglalakihan at mayanig ang kabundukan. So matindi itong ilalarawan dito sa awit 46, ano po? Pero ganun pa man, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan.
Lagi siyang naririyan para tayo ay tulungan, iligtas tayo sa tiyak na kagipitan. So sa gitna po ng napakabigat na pagsubok at paghihirap, nanatiling committed po si Propetang Job sa Diyos. Naalala niyo yung kanyang mga naranasan na mga pagsubok? Kakaiba yon, matitindi talaga yon. Sinabi niya sa aklat po ng Job, chapter 13, verse 15, bagaman ako'y patayin niya, meaning ng Diyos, ako'y aasa pa rin sa Kanya. O so matindi talaga yung pananampalataya ni Job sa ating Panginoong Diyos. Sa Kanya pa rin siya aasa eh. Kahit na sinabi niya na, kahit ako'y patayin niya. So dapat ganun din po yung ating thinking. Ano po? Masasabi mo rin ba ito tulad ni Job? Ano man ang mangyari sa akin, patuloy pa rin ako magtitiwala sa Diyos? Nakakalungkot po na katotohanan pero maraming mga mabubuting Kristiyano. Yung mga kinilala natin na nakakilala na sa Diyos, ano po. Pero pag dumating yung pagsubok at medyo ang pagsubok ay bumibigat ng bumibigat, dumadami ng dumadami, bumibigay na. Nakakalimutan na nila yung mga pangako ng Diyos sa kanila. Masasabi mo rin ba ito, kapatid? Masasabi mo rin ba na kahit ano mangyari sa iyo ay sa Diyos ka pa rin magtitiwala? Dapat lang. Malaki po ang maitutulong sa ating paghahanda ang pananampalataya at pagtitiwala po sa Diyos. Ang mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos ay tiyak na mahihirapan makakuha ng lakas sa mga panahon ng krisis. Kasi nga, wala na sa isipan nilang Diyos eh. Ang isip na lang nila ay nakasentro na lang sa kanilang situation o circumstance, sa kanilang problema, pagsubok, krisis, at sa kanilang sarili. At marahil ay nahahabag na sila sa kanilang sarili. Kaya nawawala na ang Diyos sa eksena. Now, ikalawa po, lubos kang manalig sa Diyos sa pagharap sa mga krisis. Lubos. Buo dapat yung pananalig mo sa Kanya. Ang Diyos ang lumikha sa atin. Amen? At hindi siya limitado ng time and space. Kahit saan dako, naroon po siya. Ang Diyos ay pag-ibig. Tama? Wala kang makikita kahit katiting na kasamaan sa Kanya. Binigyan niya tayo ng free will. Okay? Ang bawat isa sa atin ay may abilidad na pumili ng kanyang eternal destiny o tadhana. Ang free will ay nangangahulugan na hindi tayo pupuwersahin ng Diyos na sumunod sa Kanya. Igagalang niya po yung ating free will, yung freedom of choice. Ngayon, bilang mga naninirahan po sa fallen world na ito, kailangan natin umayon o hindi umayon sa takbo ng mundo na patuloy na lumalabag sa kalooban ng Diyos. Ang paghihirap po ng tao ay resulta ng kasalanan, ng kanyang patuloy na pagsuway sa kalooban ng Diyos. At habang tayo po'y nabubuhay sa katawang lupa na ito, patuloy tayong aatakihin ni Satanas. Given na po yan, kapatid. Talagang ang intention niya is to kill, steal, and destroy eh. Tama? Kaya asahan mo na yon. Kaya dapat maging handa ka. Dapat maging doubly aware ka. Maging mapagmatsyag ka. Tandaan natin na bilang mga Kristiyano, si Satanas po ang ating common enemy. Kung ang Diyos nga ay nilabanan niya, tayo pa kaya? Ngayon, kanya naman niya tayo pinapansin at gusto talaga tayong wasakin dahil tayo po nilikha ng Diyos ng ayon sa kanyang wangis. At galit siya sa wangis ng Diyos. Okay? Now, tandaan natin mabuti ito, tayo po ay tinawag ng Diyos para magtulungan at i-encourage. Unang-una, syempre, ang miyembro ng ating pamilya. At kaya nga po tayo rin ay sinabihan ng Diyos, inutusan ng Diyos do sa Hebrew chapter 10 verse 25, di ba? Na huwag natin kaliligtaan yung pagdalo sa gawain ng Panginoon, yung ating pagtitipon. Magpalakasan tayo, huwag tayong tumulad sa iba na nakaligtaan na yung pagdalo, di ba? Kasi kailangan talaga nating maging malakas eh. At hindi tayo magiging malakas kung kulang tayo sa pananalig sa ating Panginoon. Now, lahat po tayo nakakaranas ng sakit at paghihirap. Ngunit darating ang araw na bibigyan tayo ng Diyos ng bagong spiritual body na tulad sa resurrected body ng ating Panginoong Hesus. At hindi na po tayo magdurusa kailanman. Hindi na tayo masasaktan. Mawawala ang paghihirap at ang kalungkutan. So kapag dumaraan ka sa mga panahon ng krisis at kinomfort ka ng Panginoon, ibahagi mo ang comfort na ito sa iba. Ang sabi po ni Apostle Paul, pinalalakas ng Diyos ang loob natin sa lahat ng ating paghihirap para mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. At hindi ka nalalayo pa eh. Sa paligid mo pa lamang eh, sa inyong pamilya, tiyak na meron dyan nakakaranas ng mga pagsubok, ng mga krisis sa buhay. O kaya sa church itself, di ba? Marami tayong mga nakakasalamuha sa loob ng church, mga kapatid natin sa pananampalataya na nakakangiti at nakakakwentuhan natin, pero
We can never tell, baka deep inside, meron talagang hurt, merong pain, merong sakit silang nararamdaman dahil sa tindi ng kanilang pagsubok na hindi lang nila mai-share sa iba. Kaya dapat maging very sensitive tayo sa pakikipag-usap natin at ma-discern natin kung may pinagdadaanan ba ang ating kapamilya, mahal sa buhay o ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Maging yung makasama natin sa workplaces natin o kaya yung mga kabataan sa kanilang mga schools. Kailangan nating ma-discern mabuti kung merong dumaraan sa crisis at sila po ay ma-encourage natin. Now, pakinggan niyo itong mabuti. Nakasulat po sa ikalawang Korinto, chapter 1, verses 3 to 4, ang ganito. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Siya'y maawiing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating Lord, ng ating loob. So, you see ha, nandiyan na naman yung lubos na nagpapalakas ng ating loob. Now, anong sabi pa rito? Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Kasi huwag mo sanang kalimutan na naghihirap din eh. Marami tayong mga tao sa paligid natin na dumaranas din ng paghihirap eh. Hindi lang naman tayo eh. Kaya imaginein mo to kagaya nung ating unang binasa kanina, di ba? Yung kay Apostle Pablo. Actually, ini-encourage niya yung mga kapatid sa pananampalataya na nasa labas ng kulungan eh. Samantalang siya nasa loob ng kulungan eh. Pero hindi niya ginamit na excuse na nasa loob ako ng kulungan, dapat akong palakasin yung loob eh. Hindi. Actually, on the contrary, ang ginagawa ni Apostle Paul, kahit nasa loob siya ng kulungan, sumusulat siya sa mga Kristiyano sa iba't ibang lugar para ipabatid sa kanila na harapin nyo yung mga pagsubok. Dapat taas ang noo nyo. Kasi buhay naman ng Diyos natin eh. So siya pa yung nagpapalakas ng loob, bagamat siya yung nasa loob ng kulungan. So nakukuha niyo po yun. Kaya dapat ganun din po tayo. Hindi ibig sabihin tayo ay parang nasa gitna ng pagsubok, may pinagdaraanan tayo, maaring health issue to, maaring financial issue to, maaring relational issue ito, o kung ano pa man mga issues sa buhay. Pero hindi dapat ito maging hadlang para tumigil tayo sa pagpapalakas ng loob ng iba. Huwag nating sabihin na, ako nga, meron din naman akong pinagdaraanan. Iba na lang magpapalakas ng loob sa kanya. Huwag po tayong ganun. Ano po? Si Jesus nga, tindi ng pinagdaanan niya eh. Tama? Pero ganun pa man, talagang naging source siya ng ating hope at saka ng ating strength at ng ating faith. Ibang klase talaga. Now, makakamtan mo ang lakas para labanan ang mga krisis kapag, ito po yung ikatlo, magtiwala ka kay Jesus at sa kanyang salita. So, mahalaga pong nagtitiwala talaga tayo sa salita ng ating Panginoon at syempre sa Panginoong Jesus mismo. Pag nagtiwala ka kay Jesus, bibigyan ka niya ng pag-asa. Tandaan mo yon. Bilang mga Kristiyano, alam natin na kontrolado ng Panginoong Jesus ang lahat. Amen? Yung universe, maging yung ating buhay, yung mga circumstances surrounding our lives. Okay. Kapag napaligiran ka ng mga hamon sa buhay, sa Kanya ka magtiwala dahil hindi ka mabibigo. Dahil yun ang pangako niya sa iyo eh. Basahin po natin yung nakasulat po sa Aklat ng Kawikaan, chapter 3, verses 5 and 6. I'm sure alam na alam nyo na po ito. Ngayon, maganda kung ito po yung mamememorize nyo, whether sa Tagalog or sa English, Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. So you see, pag nasa gitna ka ng matinding pagsubok, huwag sa sariling galing mo lamang ikaw manahanan o sa sarili mong karunungan. Kasi limited yan eh. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon, ang sabi po dito. O magtiwala ka ng lubos sa Panginoon. Kasi siya lang talaga yung source ng ating strength eh. Siya yung magbibigay sa atin ng tagumpay eh. Hindi naman tayo. Mahina ang katawan natin. Marupok ang katawan natin. Tama? Marami tayong mga decisions na ginagawa noong pa man na sa totoo lamang karamihan ay pumalpak tayo nabigo. So para maiwasan natin talaga yung pagkabigo, sa Diyos na tayo buong pusong magtiwala o manalig. Sa verse 6 ang sabi, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Okay, sa lahat ng iyong ginagawa. Hindi yung mamimili ka lamang na dito ko aalalahanin ng Panginoon dahil napakatindi ng problema ko rito. Pumapasok pa lang ang problema, dapat inaalaala na natin ng Panginoon. Lagi tayong kumikilala sa Kanya, ina-acknowledge natin siya, nagpapasalamat tayo sa Kanya. Kahit meron tayong mga pains na nararanasan sa buhay, nagpapasalamat pa rin tayo sa Kanya.
dahil ituturo niya sa atin ang tamang landas. Okay? Napakabuti ng Panginoon. Biruin mo, nababasa natin sa kanyang salita. Yung dito pa lamang, pinalalakas niya na yung loob natin eh. Tapos hindi ko po makalimutan yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo doon po sa aklat ng 1:16-33. Ang sabi niya, sinabi ko sa inyo ang mga bagay nito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. So hindi kapayapaan sa kapwa, hindi kapayapaan sa iyong situation ngayon, kung hindi kapayapaan sa Kanya. Dahil siya yung ating Prince of Peace eh. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. Ito yung katiyakan ha. Ito ang pangako ng Panginoon ha. O sabihin natin hindi pangako, no? Ito yung deklarasyon niya. Na bawat isa sa atin sa totoo lamang daranas ng paghihirap dito sa mundo. Walang hindi. Okay? So given na po yun. Pero ang sabi niya, magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. So ito naman ngayon yung kanyang ibinibilin sa atin na tayo ay magpakatatag. Dahil napagtagumpayan niya na eh ang kapangyarihan ng mundo. Meaning kapag tayo susunod sa kanyang mga examples, sa totoo lang ay magtatagumpay din tayo. Tama? So, yun po sana ang dapat po nating maunawaan. Ano mga kapatid? So, hindi tayo dapat matakot. Dumating man ang matitinding pagsubok o sabihin na po natin krisis, handa na po tayo. Dahil inasahan na natin ang pagdating niyan eh. Mananahanan na lamang tayo sa ating Panginoon sa kanyang salita. At nandoon talaga yung pananalig natin sa kanya. I hope po meron po tayong natutunan ano po sa ating ginawang pag-aaral.